Ang binasa natin ay ang kinikilala bilang pinakamatandang salmo. So, sa panghapon na pangangaral, napansin nyo na may mga selection ako ng mga psalms. Sinimulan to ni Brother PJ dun sa Psalms of Ascent. Tapos, sinundan ko ng Egyptian Hallel sa shortest Psalms, which is Psalms 117. And then, tumalon ako ng Psalms 13 sa Psalms of Lament. At ngayon naman, pinili at pinagandaan ko yung pag-aaral patungkol sa pinakamatanda o pinakalumang salmo. So, yung Psalms 90, ang nag-iisang salmo out of 150 Psalms na inattribute as prayer of Moses, the man of God. Kaya siya tinuturing na pinakamatanda kasi nga sulat o panalangin ni Moses. Gusto kong imbitahan yung lahat na basahin yung Psalms 90 once more, pero verse 1 and 2 lang. So, samahan nyo akong tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Again, Psalms 90 verse 1 to 2. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Ito ang salita ng Diyos. Makakaupo na po ang lahat. Alam ko na kapag binasa natin yung mga bagay patungkol kay Moises, you don't picture him as a child. Pero looking at Psalms 90 and in relation to the sermon earlier, ang naging pambungad sa panalangin ni Moises ay isang halimbawa ng childlike faith at kung paano palaguin itong childlike faith na ito. Kapag may bata na natatakot o batang nasasaktan, kapag ang bata ay pagod na sa pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan o kaidaran, kapag dumidilim na at siya'y nagutom, ang kanyang naiisip na balikan ay walang iba kundi ang kanyang tahanan. Halos parang ganito yung pinaguhugutan ni Moises nung sinabi niya, Panginoon, kayo ang aming naging tahanan sa lahat ng henerasyon. If this Psalms was written during those 40 years of wandering in the wilderness, itong salmo pala na to ay isang malalim na refleksyon ni Moses bilang naging tagapanguna ng bayan ng Israel. These are reflections of their hope amidst the hardship and pain they had in the wilderness. Isipin mo naman, paanong hindi magiging mabigat at masakit yung mga naranasan ni Moses. Nakita ni Moses ang isang buong henerasyon na namamatay doon sa wilderness because of their disobedience and continuous grumbling against God. Year after year, maaaring nakikita ni Moses yung mga nakakatakot na paghatol ng Diyos na nangyari dahil sa kawalan ng paniniwala. Ilang beses silang binalaan ng Diyos, ngunit patuloy nilang binabaliwala ang babala ng Diyos. Nakita ni Moses ang maraming tagapanguna ng mga pamilya na imbis na lumakad sa daan ng Diyos ay gumagawa ng sariling daan at naging dahilan upang mapahamak ang kanilang mga pamilya na pinapangunahan doon sa ilang. Nakita niya ang iba't ibang mga tao. May mga malalakas, may mga maliliksi, may mga matatalino. Pero dahil nga sa Diyos ay hindi sila naging tapat at totoo, sila ay mga nangapahamak. Kahit gaano kalakas ay napapahamak. No, our generation now is no better than the generation of Israelites who perished in the wilderness. Hindi malayo ang inaasal ng henerasyon natin ngayon sa henerasyong napahamak doon sa ilang. Therefore, we can say that this psalm is still significant and even more relevant to us now. Ika nga ni Deacon Marlon sa nakaraang pangangaral, pasama ng pasama ang mundo. Pabulusok ng pabulusok tayo sa kasalanan. And we have seen decaying generation after generation. And so this psalm is an important roadmap preserved for us to learn and walk through it. Ito ay direksyon para ating sundan at lakaran. No? Kung sila na mga di nakinig, sila na puro reklamo at hindi nanahan sa Diyos ay napahamak, would you do the same? Hindi ka rin bang mananahan sa Diyos? Or would you take time to reflect and learn and listen to the timeless message of this oldest psalm? Kapag yung mga bagay na akala natin na matibay ay gumuho, saan tayo bumabalik? Saan tayo nananahan?
Saan tayo nagmamadaling tumakbo para humanap ng ating seguridad at kaaliwan? Brethren, ang tanong sa inyo ngayon, nasan ka ngayon? Kapag hinahampas tayo ng mga paghihirap at tumaharap tayo sa kaiksian ng buhay, kapag maraming tao ang nakikita natin ng mga nangangamatay, when all sources of security in life have been stripped away from us, will you find yourself dwelling and finding refuge in your God? Kaya mensahe na hindi nalulumang mensahe ng pinakalumang salmo para sa lahat ng naririto, mananampalataya at hindi mananampalataya, ay nawa pakinggan mo. In the brevity and misery of life, or perhaps in every season of life, make sure to dwell and find your refuge in God. Sa kaiksian at kahirapan ng buhay, tiyakin mo na nananahan ka sa Diyos. But what does it mean to dwell or find refuge in God? Anong ibig sabihin na manahan ka sa Diyos? Yung salitang dwelling place in the original Hebrew language, ang ibig lang niyang sabihin ay refuge, shelter from danger or hardship, or habitation. Place of habitation. Ito'y kublihan, kanlungan, pinagsisilungan mula sa panganib o kahirapan, lugar kung saan ka naninirahan, kaya yung gamit sa Tagalog translation ay yung salitang tahanan. So pag tinignan nyo sa mga Tagalog nyo na translation, ikaw ang naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Akmang-akma yung salitang tahanan, dahil ang tahanan, mula sa salitang Tagalog, yung pinagmulan niya, yung word na tahan. No? Yung salitang tahan ay nagpapatahan kapag umiiyak o nagpapakalma kapag nababalisa. Yung tahanan ay lugar kung saan pinupuntahan kapag may panganib. Ito yung nagiging kublihan. It provides security when there are storms and tragedy. Tahanan din yung pinupuntahan na kapag alam mong pagod ka, dito ka uuwi. Pag pagod ka, alam mo at gusto mo na dito umuwi. Lalo na sa panahon na parang walang nakakaintindi sa'yo, doon mo gustong tumakbo. Tahanan. Tahanan yung lugar na binabalik-balikan, kung saan nasusumpungan yung kapahingahan, nandito yung mga bagay na inaasam. Actually, our normal response when things go wrong is to find our way home, kung saan yung comfort at kaaliwan natin ay nandoon. No? Isipin mo, pag ang bata ay naliligaw o natatakot yung mga bata, o pag merong naliligaw, no, sa mall or what, ang maririnig mo sa kanila, gusto ko nang umuwi. At sa teksto natin, when Moses said, manahan ka sa Diyos, it carries those idea, dala-dala nito yung idea ng tahanan, and then it was summarized into two things. Ibig sabihin, pag iniintindi natin yung salitang manahan ka sa Diyos, ito yung nilatag ni Moses. Manahan ka, ang ibig sabihin ng manahan sa Diyos ay ang umasa sa eternal na Diyos. Pangalawa, ang manahan sa Diyos ay ang patuloy na paghahangad sa karunungan, kasiyahan at pagpapala ng Diyos. Actually, within that context, makikita natin na ang manahan sa Diyos ay pagpapakumbaba at paglilingkod pa rin sa Diyos. Pero pinapakita rin ito na yung pagpapakumbaba at paglilingkod ay nagpapakita ng paghahangad mo ng karunungan, kasiyahan at pagpapala ng Diyos. Ito yung naging pansagot ni Moises sa dalawang realidad ng buhay. Ang kaiksian ng buhay at kahirapan ng buhay. Kung ito yung naging tugon ng tao ng Diyos, ito rin yung nararapat na tugon natin bilang mga tao ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, tignan natin yung unang punto. To hope in the eternal God. Our answer to the brevity of life is to hope in the eternal God. Ang ating pag-asa o ang ating sagot sa kaiksian ng buhay ay ang umasa sa eternal na Diyos. Yung Psalms 90 is actually composed of 3 stanzas sa modern poetry. Sa Greek poetry, ang tawag nila dito ay strophes. Pero dahil ang common na naintindihan natin ay stanza, hayaan yung gamitin ko yung 3 stanza. No? In the first stanza, yung paghahati niya, verse 1 to 2, second stanza, verse 3 to 11, and then yung third stanza ay verse 12 to 17. So, sa first stanza, sa verse 1 to 2, makikita natin yung reflection,
yung reflection ni Moses on God's eternality. At bilang tagapanguna ng Israel, ipinakita at inilatag ni Moses na ang kanilang pananampalataya o kumpiyansa ay nasa Diyos. Ano man yung sitwasyon nila, o magbago man yung henerasyon, ang eternal na Diyos ay ang kanilang pangwalang hanggang dakong kublihan. Ang tanong ay bakit? Because before everything else, sabi ni Moses, the Lord was there. Before there were mountains or even before the earth was created, the Lord was there. Pinapakita nito that God is sovereign over all. Na higit ang Diyos sa lahat at saklaw ng Diyos ang lahat, maging ang oras at lahat ng nasa loob ng oras. Lahat ng may simula ay maaaring magwakas pero hindi ang Diyos sapagkat ang Diyos ay walang simula at walang wakas. Ang Diyos ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. From everlasting to everlasting, He is God. When Moses said, Lord, you have been our dwelling place in all generation, tandaan natin that this is no ordinary statement for Moses. During the time na nasa wilderness sila, and nakatira sila sa tinatawag na tent. No? Ang idea lang ng tent ay para makita natin na mabilis tiklupin para kapag magre-resume na sila sa journey nila. No, hindi na magiging abala or na magsisirain nila. So, in order for them to resume their journey, they live in the tent. And yet, Moses said, they always have a shelter, a refuge, a strong fortress to which they can run. Naninirahan sila sa tent na madaling matupi, madaling masira perhaps, pero ang kumpiyansa ni Moses, we still have a shelter. We still have a strong refuge, a fortress actually, sabi niya, for where they can run. This shows that their true security is not the earthly structures or safe location or not even yung physical circumstances nila. Rather, their true security and comfort is the company and protection of their God. Kaya sabi ni Moses sa Exodus, di ba? Kung hindi nyo kami sasamahan, bakit pa kami pupunta dun sa promised land? Sabi niya gano'n. So, ang comfort niya, yung pagsama ng Diyos. Yung Diyos, alam ni Moses that the promised land is not greater than the eternal God. Alam niyo ni Moses, higit ang Diyos sa lahat. Kaya ang Diyos ang pinaka-nararapat asamin ng lahat. At ito mismo yung sinasabi ni Moses when he said, Lord, you have been our dwelling place in our generation. Even in the next generation, you will remain nakarapat-dapat na panahanan ng lahat. Ito ang pag-asa ni Moses at ng bayan ng Israel. Sinulat itong panalangin ito para awitin ng bawat henerasyon upang maalala nila kung kanino sila dapat umasa. Ang pag-asa nila ay nasa eternal na Diyos. Pero pagdating sa verse 3 to 11, pagdating sa pangalawang stanza o pangalawang hati, meron binigay na another reason why we need to hope in our eternal God. Dito ay nagsimula yung reflection ni Moses about the brevity and misery of life, yung kaiksian at kahirapan ng buhay na ito. At bakit? Bakit merong kaiksian ng buhay at bakit may kahirapan sa buhay? Ang sagot ay dahil sa kasalanan. And that's what we will see in verse 3 to 11. And this gives us more reason to hope in God. Kung merong mga common blessings na tinatawag, there is also common curse, sumpa. And this common curse is what is described in this section from verse 3 to 11. Curse because of our sin. Nagagalit ang Diyos. There's God's anger and there's God's wrath because of our sin. Sabi pa doon, wala tayong maitatago dahil ang ating kasamaan ay hayag sa kanyang harapan, maging ang tinatago nating mga kasalanan ay nalalaman niya. Verse 8, pinakita dito ang kamatayan as common curse because of our sin. Ang tao ay babalik sa alabok. Yun yung sinasabi niya. That's the reality. Sabi dito, we may live 70 years or 80 years kung malakas ka.
Pero tandaan natin, napakaiksi. Kahit pa nga sabihin natin na 100, sa Guinness Book of World Record, parang nasa 115. Ewan ko kung na-beat na yon or what. Pero kahit pa sabihin natin na umabot ka ng 150, kung yung 1,000 years nga na sinabi dito ay parang saglit lang na pagbabantay, what more is 70 or 80 years? Napakaiksi ng buhay. It was even described na parang panaginip lang na hindi tumatagal o parang damo na sa umaga ay sariwa at sa hapon ay nalalanta. Sabi pa sa verse 9, parang buntong hininga lang ang taon na meron tayo. Palala ng palala yung description. Paiksi ng paiksi. Bandang dulo parang buntong hininga na lang. No, yung kanina maghapon pa tapos ito, buntong hininga na lang. Anong punto napakaiksi ng buhay. Ang tanong sa iyo nababagabag ka ba? O nag-aalala ka sa kaiksian ng buhay? Naunawaan ba natin ang mabigat na parusa ng ating mga pagkakasala? Why is Moses making a contrast on the eternality of God and the brevity of life? Dahil sa kasalanan. Bakit pinagkukumpara yung haba o yung eternal na Diyos at yung kaiksian ng buhay? Dahil gustong iparating ni Moses sa mga mambabasa nito na anumang henerasyon ay mananatili tayong walang pag-asa sa mga bagay na pansamantala. Walang pag-asa sa mga bagay na pansamantala. Yet, napakaraming tao ang umaasa sa mga pansamantala. Kung ikaw ay nabubuhay lang para sa mundong ito, lilipas ang lahat ng nandito. Kung ang kumpiyansa mo ay yung mukha mo, kagandahan mo, tatanda ka, kukulubot yung balat mo. Kung ang kumpiyansa mo ay yung lakas mo, hihina ka. Nang bumagsak ang tao sa lahat ng ang tao sa pagkakasala, ang buong sangnilikha ay kasamang nahulog dito. Ang lahat ng nasa mundo ay nabubulok, namamatay o kaya nagwawakas. Kung ang lahat ng nasa mundo ay merong katapusan dahil naapektuhan ito ng kasalanan, bakit dito natin hahanapin ang sagot kontra kamatayan? Moses wanted us to see na ang tanging sagot sa kabigatan ng kasalanan ay siya na kailanman na hindi nagkasala. Ang tanging sagot sa kaiksian ng buhay ay siya na pinagmumulan ng buhay. Na ang tanging mainam na pansagot sa kamatayan ay siya na walang kamatayan. Siya na walang wakas. Siya na Diyos ng walang hanggan. Hindi natin makikita ang sagot sa mga sarili natin o sa mga bagay na nandito sa mundo. Tayo ay mga nagkasala at may limitadong buhay. So, why should we put our hope in ourselves? Bakit natin iniaasa sa ating mga sarili? Ito yung kasalanan na ayaw aminin ng marami. Kasalanan na ayaw gawin ng mga nagmamalaki. We don't want to bow down and put our hope in the eternal God. If we will understand the seriousness of our sin and the brevity of our lives, kung talagang nauunawaan natin yung kaseryosohan ng kasalanan at kaiksian ng mga buhay, hindi natin makikita yung kasapatan sa mga sarili natin because we are dying. At tayo yung nagkasala. Meron tayong problema. Bagkus, aasa tayo sa Diyos dahil siya lang ang hindi nagkasala at siya lang ang pangwalang hanggan. Gusto kong makita natin na aral dito. Ang tamang pagkaunawa sa kaseryosohan ng kasalanan natin at sa kaiksian ng ating mga buhay, ito dapat yung magdala sa atin na makita ang pag-asa natin ay hindi sa ating mga sarili, kundi sa ating eternal na Diyos. Kung nauunawaan talaga natin yung kaseryosohan ng kasalanan at yung kaiksian ng buhay, maaaring ipagpaliban lang natin ang paglapit sa Diyos. I want you to see those two things. Yung kaunawaan sa kasalanan at kaiksian ng buhay. Kung ang nauunawaan lang natin ay kaseryosohan ng kasalanan pero hindi yung kaiksian ng buhay, maaaring ipagpaliban lang natin yung paglapit natin sa Diyos. Saka na ako lalapit. Saka na, pag matanda na ako, kapag nagawa ko na yung mga bagay na gusto ko, ganito yung bulong ni Satanas kay Eva. Hindi ka naman mamamatay. Di ba ganyan din yung parehas na bulong sa atin ngayon? May bukas pa. Marami ka pang pwedeng gawin. Saka ka na maglingkod sa Diyos. Saka ka na kumilala sa Diyos. Saka mo na isuko sa Diyos.
yung buhay mo. Kailangan pantayan, yung dalawang yan. Ano? Sa kabilang banda, kung nauunawaan natin ang kaiksian ng buhay, pero hindi ang kaseryosohan ng kasalanan, ang gugustuhin lang natin, extension lang ng buhay. Kaya maraming mayaman na gumagastos, matagpuan lang yung tinatawag nila na fountain of youth. Katulad ng isang Russian scientist na ang pangalan ay Dr. Anatoly Brochkov, na sinasabing natagpuan niya daw yung elixir of life doon sa Siberia. Isang bakterya sa Siberia. Ang tawag niya doon sa bakterya na yun ay Bacillus F. Just being sarcasm, siguro yung F doon ay foolishness. But again, you see the foolishness. Hahanapin ng tao ang sagot sa kaiksian ng buhay sa lahat ng mga bagay, even to bacteria. Basta wag lang sa Diyos. This happened because of ignoring the seriousness of our own sin. Ang problema ay hindi lang mamamatay tayo. Kung mamamatay tayo sa ating mga kasalanan, naharap pa rin tayo sa galit at puot ng Diyos. Ang problema, maraming hindi takot sa Diyos. Maraming hindi nakakaalam na ang Diyos ay nagpaparusang Diyos. At ito'y matuwid na pagpaparusa. Ang tanong sa iyo, kanino mo ipagkakatiwala ang susunod na henerasyon na humaharap din sa parehong kasalanan, minsan sa mas lumalalang kasalanan, at parehas na henerasyon na may kaiksian din ng buhay. Diba sinasabi natin, paiksi ng paiksi yung buhay ng tao as time goes? Saan may pagkakatiwala? Sa bakterya? To whom can we trust or to whom can we entrust the next generation? Sino yung nandoon para sa kanila kapag wala na tayo sa kanila? Even if we want to be with them, mga magulang, kapwa ko magulang, kahit pag gusto natin na nandun tayo sa mga anak natin, bubuhatin tayo ng kamatayan. We will grow weak at wala tayong magagawa. But our text is telling us that we can trust the one who is the same from everlasting to everlasting, the strong refuge of all generation, our unchangeable and eternal God. Tumingin ka sa Diyos. The hope of our children and our children's children is not that we will be there for them, but that the eternal God who can save sinners will be there for them. It is not that they can run to us, but they can run to God. Our hope is not that we will live long enough and be strong enough and have enough to lead and guide others and our loved ones. Pero ang pag-asa natin ay merong eternal na Diyos na pwede nilang panahanan. Merong Diyos na pwede nilang panahanan at lapitan at hanapan ng kumpiyansa at pag-asa. Ang tanging paraan upang ang susunod na henerasyon ay manangan sa Diyos ay ang manatili tayong tumitindig sa ating pananahan sa Diyos. Kung kaya ang hamon sa atin, pag nilayan mo yung bigat ng pagiging makasalanan, pag nilayan mo yung kaiksian ng buhay, huwag kang makipaglaro sa kamatayan. Maiksi ang buhay at nakamamatay ang kasalanan, kaya anumang kalagayan natin ngayon, napakahalaga na sa Diyos tayo patuloy na nananangan. Umasa ka sa Diyos at sa pag-iingat ng Diyos. Pagkatiwalaan mo ang kanyang hindi nagbabagong kalikasan. Sa kanya ka manangan, sa kanya ka magpagabay, maiksi ang buhay kaya wag mo tong ipagpaliban. Pag-isipan mong mabuti, suriin mong mabuti. Kung mamaya mamatay ka na, anong gagawin mo? Hindi pa naman ako mamamatay, marami pa akong misyon. Hindi nakadepende yan sa'yo. Sa mga bagay na pansamantala, siguraduhin mo na sa Diyos ka umaasa. Be firm in setting the road for the next generation that they may also find refuge in God. Hindi yung maliligaw sila dahil mali yung nilatag mong daan. Maaari silang maligaw kung di mo nilalatag ng malinaw yung daan patungo sa Diyos. Ang tunay na katagumpayan sa buhay na ito ay hindi yung maging mayaman ka o maging pinakamasayang tao ka, kundi ang manatili ka sa Diyos at manatili kang sa Diyos umaasa. Ano man yung pinagdadaanan mong pagsubok o ano man yung pinagdadaanan mong problema.
Kung dumadaan ka sa pagsubok at problema, sa mata ng mga susunod na henerasyon, makikita ba nila na sa Diyos ka umaasa? Makikita ba nila na kahit wala kang pera, kampante yung magulang ko sa Diyos. Kampante siya sa Diyos. Normal sa Kristiyanong pamumuhay ang ipaglaban ng ating pag-asa sa Diyos. At kailangan nating ipaglaban yung manatili tayong umaasa sa Diyos. Yes, may mga banta para iwanan natin yung pag-asa natin sa Diyos. It might be tragedy or confusing circumstances, mga pangyayari na hindi natin maintindihan at hindi natin mahanapan ng sagot. Pero regardless, our text is telling us we should never walk away and abandon our hope in the eternal God. Kristiyano, manatili kang umaasa sa iyong Diyos. To hope in God is to continue walking in the narrow path of obedience. Kahit na yung iba ay iniiwan na yung daan na yon, ikaw magpatuloy na sumunod sa daan na nilatag ng ating Diyos. Yes, maraming tatalikod, pero hindi nawa ikaw na umaasa at nagsasabing umaasa sa Diyos. So be firm to remind yourself always that the eternal God is our dwelling place, ano man ang ating sitwasyon. And when things go wrong, ang sasabihin ng mga hindi umaasa sa Diyos, parang yung mga Israelita, nung sila ay sinusubok doon sa wilderness, nakikita nila walang pagkain, yung mga gusto nila ay wala daw doon sa ilang. Sabi nila, mas mabuti pang bumalik na lang sa Ehipto. Sabi, ba't ka babalik sa Ehipto? Ano, papalitan mo doon yung Pharaoh? Pero sila na umaasa sa Diyos, they will pray the same prayer of Moses, the Lord will be our dwelling place in all generation. No matter what circumstances we are into, sa Diyos kami mananatiling mananahan. Pangalawa, our answer to the misery of life is to desire wisdom, joy, and blessing in God. So nakita na natin yung first and second stanza ng prayer ni Moses. Ito yung third stanza from verse 12 to 17. Dito natin makikita na kinongclude ni Moses ang kanyang panalangin with a series of humble requests. Sa kabila ng kapangitan ng kasalanan, dun sa second stanza, sa kabila nito at yung miserableng epekto nito, pinakita ni Moses na ang tanging gawin, at ang tanging tamang gawin ay ang magpakumbabang lumapit sa Diyos at paglingkuran o gumawa para sa karunungan, kagalakan at pagpapala ng Diyos. Tingnan natin yung karunungan sa verse 12. Sa verse 12, pinapakita nito na ang ipanalangin, naturuan tayo ng Diyos ang magdadala ng karunungan sa lahat ng handang magpakumbaba sa Diyos. It is counter wisdom kung akala natin na kapag tumanda tayo at kapag nakapag-upskill na tayo at nakapag-acquire tayo ng maraming mga experiences, then tapos ang magiging conclusion natin, then I got it all figured out, no? Hindi nawa ganon. I got it all figured out, I no longer need to depend on God. Pero ito'y karunungan na kapag tayo ay tumatanda, as we grow older, all the more we are persuaded of our eternal need of God. That's wisdom, brethren. Verse 14 to 15, kagalakan. Sabi doon, satisfy us in the morning with your steadfast love. Sa verse 15, make us glad. Yung significance ng morning dito ay para ipakita na ang tamang simula ay ang masumpungan at pagnilayan, ang tapat na pag-ibig ng Diyos sa loob ng tipanan. Ito ay magdadala ng kagalakan sa mga nagpapakumbabang lumapit sa Diyos araw-araw. Yung tipanan dito ay kinuha ko doon sa word pa rin na hesed, yung steadfast love. Kung naaalala nyo, ito ay faithful love, ito ay covenant love. No, totoong yung pag-ibig na nasa loob ng tipanan. Kaya kung papansinin niyo yung Psalms 90, yung Lord ay ginamit o yung Panginoon ay ginamit na capital letter and then small letter O-R-D. Pati sa dulo, yun din. Pero pagdating doon sa text natin sa gitna, yung about steadfast love na, before that, makikita niyo na all caps yung letter.
Lord. At kagaya ng sinasabi ko before, kapag ginagamit yung all capital letter in the Lord, it is the covenant name of God. Ito yung dinideklara na I am, yung pagpapakilala ng Diyos na I am, yung Yahweh, no? Ito rin yung salita na the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, yung generational love. Pinapakita din dito yung faithfulness ng pag-ibig ng Diyos. May tipanan, may kasunduan, tinutupad pa rin ng Diyos yung pag-ibig niya. So sa verse 14 to 15, pinapakita nito yung kasiyahang dala ng nauunawaan, na mauunawaan ang kahigitan ng pag-ibig ng Diyos kaysa, pinapakita nito ang kasiyahang dala na maunawaan ang kahigitan ng pag-ibig ng Diyos kaysa sa ating mga sala. So kung kasalanan yung kino-compare doon sa second stanza, dito sa third stanza, pinapakita yung pag-ibig ng Diyos ay higit sa mga kasalanan o epekto ng kasalanan. Ito yung kasiyahan na nakahanda sa lahat ng handang lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Verse 13, pagpapala. Sabi doon, return and have pity on us, Lord. And verse 17, be upon us or rest on us. Hindi ito yung utos, no, na baka maisip natin pag binasa natin, ba, kapal naman ito, inuutusan ng Diyos. Actually, tumatawag siya ayon sa pangako ng Diyos, ayon sa tipanan ng Diyos. So, yung mga salitang ito ay request. Nag-a-appeal siya sa katangian at pagpapahayag ng Diyos. No, this is acknowledging that we cannot come to God. Nung sinabi niya, return to us, kasi alam niya na hindi siya makakapunta sa Diyos. Kaya yung panalangin niya, no, on my own, I cannot come to God unless God return to us. Oh. Naunawaan ni Moses na ang tanging paraan upang makasama natin ng Diyos ay kung kaawaan tayo ng Diyos at kung siya ay pumarito at kung siya ay lumapit sa atin. And God did bless us by coming to us. God tabernacle with us. Ang Panginoong Jesucristo. No? Kaya ang sagot sa bawat panalangin na tulad nito ay makikita nung nagpakababa ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang pagpapalang tatanggapin ng mga nagpapakumbaba sa Diyos. Sa kabilang banda, kung yun ay focus sa pagpapakumbaba, ang hindi pala paglapit sa Diyos, sa kabila ng nauunawaan na natin na yung mga kasalanan natin at epekto at kabigatang dala ng kasalanan natin, ay pagmamalaki pala sa Diyos. No? Hindi karunungan kung hindi natin hihingin sa panalangin na, Panginoon, turuan niyo kami. It is actually denying godly wisdom. Ito'y pagmamalaki sa Diyos. If we are contented with the joy offered by the world and we are not seeking, O God, satisfy us with your steadfast love, ito'y kahangalan at pagmamayabang sa Diyos. At kung tatanggihan natin ang pagpapala ng Diyos, tinatanggihan natin yung pagbibigay niya ng awa para sa atin ng mga makasalanan. Tinatanggihan natin ang pagbibigay niya ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Ito ang pinakamataas na klase ng pagmamayabang. Ang tanggihan ang Panginoong Jesucristo. Ang tanggihan ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Pwedeng tahimik ka lang, pero yung katahimikan mo at pagpapakita ng false humility, minsan, pwedeng hindi ka naman talaga nagre-reklamo, pero patuloy ang pagtanggi mo kay Kristo. I tell you this, nagmamayabang ka sa Diyos. Tinuturuan tayo ni Moses na kung tayo ay nahulog sa pagkakasala, nararapat lang na tayo ay magpakumbaba. Magyayabang ka ba sa Diyos kung siya lang ang tanging may kakayahan na makapagtayo sa'yo? Nakakatakot magyabang sa Diyos. Siguro di mo sinasadya noon dahil hindi mo naman alam na pagyayabang ang tanggihan ng Diyos. Pero ngayon alam mo na ang tanggihan ng Diyos ay pagmamayabang. Sasadyain mo pa rin ba? Pagyayabang na hindi lumapit sa Diyos. Tayo na yung nagkasala, tayo na yung nalagay sa kapahamakan, tayo na yung nasa kumunoy ng kasalanan, tayo pang magyayabang at hindi hihingi ng pagliligtas ng Diyos. Mapapahamak
ang mga nagmamalaki sa Diyos. Hindi simpleng kasalanan ang kayabangan. Kung si Moses, if Moses' awareness of sin and its consequences led him to earnestly pray and seek God's help more humbly, ganun din dapat tayo. No? Kaya yung aral, our awareness of our own sin and the sin of others and its consequences, those things should lead us to a humble response, desiring God earnestly in prayer. Kapag nakita natin yung kasalanan natin, kasalanan ng iba, maging yung resulta ng mga kasalanan, hindi ba tayo natatakot? Hindi ba tayo natatakot sa manunod ka nga lang ng balita eh. Kapag nakita mo kung paano karumal-dumal na pinatay, sabi natin, nakakatakot sa panahon ngayon. Minsan, di ba, yung may van pa nga na nangunguha ng bata. Takot na takot tayo sa mga gano'n. Napapatayin kasi yung mga bata. Pero ang tanong sa atin, kapag nalaman mo yung epekto ng kasalanan mo at yung kasalanan ng ibang tao, natatakot ka ba? The more we become aware of our sin and its consequences, the more we should desire God, His wisdom, His joy, and His blessing. Dapat natin siyang hanapin sa panalangin. Kung alam niyo nung nakaraan kasi nag-uusap kami ni Ezekiel patungkol sa Gatorade. Sabi niya, Daddy, alam mo ba na yung Gatorade kapag pagod ka, tumatamis? Sabi niya sa akin, ay hindi. Maasim daw kapag hindi ka pagod. Naisip ko lang na kung hindi tayo mapapagod sa pagkakasala, hindi nagiging matamis sa atin, sa panlasa natin ng Diyos. Pero kapag pagod ka na sa kasalanan at epekto nito, ang paglapit sa Diyos ay mas tumatamis sa iyo. Mas hahangarin mo ang Diyos kapag nauunawaan mo yung pagkakasala at epekto nito. Sabi ni Thomas Watson, alam natin to, until sin is bitter, Christ will never be sweet. Kaya ang hamon sa atin, pagyamanin natin at sanayin natin yung mga sarili natin na mapagpakumbabang lumapit sa pananalangin. Lumapit tayo sa Diyos na mayroong pagsusuri ng ating mga kasalanan, handang magsisi sa ating mga kasalanan, humihingi ng kapatawaran at tiyak na paggabay sa Diyos sa pang-araw-araw. Bakit pang-araw-araw? Dahil araw-araw tayong umaharap sa kasalanan at araw-araw tayong nagkakasala sa Diyos. Hindi mo kayang pangunahan yung sarili mo laban sa kasalanan. We need the guidance of God so that we can win over sin. Mapaglalabanan at mapagtatagumpayan lang ang kasalanan dahil kay Kristo. But how can we grow in wisdom? How can we grow in joy? And how can we grow in God's blessing? Gumawa ka para sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Look at verse 16. Sabi dyan, let your work be shown to your servant and your glorious power to their children. Anong pinapakita nito? Hinahangad ni Moses sa Diyos na makita ang nagliligtas na paggawa ng Diyos sa kanyang buhay upang ang kanyang mga anak, ang susunod na henerasyon ay makapagpatuloy na luwalhatiin ang Diyos. Kaya sabi niya sa verse 17, pagpalain mo ang gawa ng aking kamay na gumagawa para maipakita ang nagliligtas na paggawa ng Diyos. Kaya inulit-ulit niya Hindi to pagpapala na paggawa sa iyong mga kamay, paggawa ng iyong mga kamay sa kahit ano lang na bagay. Ito'y paggawa sa inihayag na paggawa ng Diyos. May kinalaman to sa paggawa ng kaligtasan o sa gawa ng kaligtasan ng Diyos. Isipin mo, will you be able to pray na pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay samantalang yung ginagawa mo ay hindi para sa Diyos? Pagpalain mo ang pagtalikod ko sa iglesia. May ganun ba? Pagpalain mo ang pagbabaliwala ko sa kapatiran. Kaya mo bang sabihin yun sa Diyos? Kapag hayag na kasalanan, kung yung mga ginagawa natin ay gawain na binabaliwala yung ebanghelyo, yung pagliligtas ng Diyos, gawain na walang pakialam sa pagliligtas ng Diyos, meron ba tayong lakas ng loob para ipanalangin sa Diyos, pagpalain mo to?
Kaya masasabi natin, nung sinabi ni Moises na pagpalain yung gawa ng kamay, ito'y may kinalaman para ipakita yung gawa ng Diyos, para itaas pa rin yung Diyos. Kaya kung tayo ay gumagawa para sa gawain ng Diyos, huwag mong pabayaan yung paglilingkod mo at paggawa mo sa iglesia kasama ang mga tao ng Diyos. Huwag mong pabayaan ang paggawa na naglalatag ng daan upang yung mga susunod na henerasyon ay hindi maligaw, kundi malinaw nilang makita ang pangangailangan nila sa eternal na Diyos. Kapag gumagawa ka ba ng mga bagay na ito, gawain na mahirap dahil gawain ng Diyos, nagsisimula ka ba sa panalangin? Ipinapanalangin mo ba na kahit mahirap, o Diyos, turuan niyo pa rin akong umakbang, turuan niyo pa rin akong gumawa. Kahit na sa kabila ng marami na namin nakitang napahamak, sa kabila ng maraming parang tatalikod, sa kabila ng maraming pagbabaliwala, sa kabila ng mga iba't ibang kahinaan na nagdudulot sa amin, na baliwalain yung utos ng Diyos. Hinihingi mo ba yan at iniiyak mo ba yan at inilalaban mo ba yan sa panalangin? Are you bothered to even pray for the situation of the church? Nagtapos yun sa paggawa. Dahil ang Diyos ay gumagawa. Patuloy na gumagawa. Nahihirapan ka, I understand. Pero dinudulog mo ba yan sa panalangin? Are you fighting your battle in your private closet? Nananalangin ka ba? Bilang pagtatapos, pakinggan mo ang tinig ng pinakamatandang salmo. Manahan ka sa Diyos, hanapin mo sa Kanya ang iyong kanlungan. Siyang balik-balikan mo sa kasiyahan o kalungkutan o anumang kapanahunan. Ang ating pansagot sa amba ng kamatayan at kahirapang dulot ng kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos na walang hanggan. Sa Kanya tayo umasa. Siya ang ating hangarin at asamin sa buhay na to at sa buhay na paparating. Lumapit ka sa Diyos at walang ibang paraan upang ang makasalanan ay makalapit sa Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan ng buhay at ang katotohanan. Ang Diyos na nananahan kasama natin. Tandaan natin, nanahan ng Diyos sa mga makasalanang tayo. Kaya nararapat lang na manahan tayo sa Kanya. Masabi nawa natin na there is no place like home when we are in Christ. Kung ikaw ay Kristiyano, nawa ito yung maging comfort mo. Ang Diyos ang tahanan mo. You are welcome in the Lord. May pag-asa sa Diyos. Mga makasalanan, kung hindi mo pa sinusuko yung buhay mo sa Diyos, kung hindi mo pa pinagsusuri at mababaw yung tingin mo sa makasalanan, nawa, patuloy mong pagsumikapan na makilala ang Diyos. Idalangin mo na, Panginoon, tulungan mo ko na maunawaan yung kasalanan ko. Tulungan mo ko na lumapit kay Kristo na may pagpapakumbaba. Tulungan mo ko na makita si Kristo na tanging pag-asa ko sa kasalanan. And then, you have the gospel. Manangan ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos, manalangin tayo. Nagpapasalamat kami sa inyo, Diyos, dahil nananatili kang dakila. Nananatili kang nangungusap sa mga makasalanan. Nananatili ka, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na pangwalang hanggan. Papasalamat kami dahil merong pag-asa dahil kay Kristo. May pag-asa kami ng mga makasalanan dahil kay Kristo. Pwede naming masumpungan ang karunungan, ang kagalakan at pagpapala dahil si Kristo mismo yung karunungan. Siya mismo nawa yung maging kagalakan din namin. At si Kristo mismo yung malinaw na pagpapala ng Diyos sa amin ng mga nagkakasala. At turuan nyo kami na purihin ka dahil sa kahigitan ng Panginoong Hesukristo. Kami na mga naliligaw at walang tahanan noon ay winelcome nyo sa tahanan kung saan ikaw mismo yung bumubuo. Manahanawa ang bawat kaluluwa na naririto sa biyaya mo. Salamat po. Ito yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen.